Magandang umaga, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Inilunsad ng mga grupo mula sa civil society, academic at simbahan ang Bantay Impeachment Campaign upang maging mas mapagmatsyag ang publiko sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Layo ng kampanya na maglunsad ng mga forum, watch party at iba pang aktibidad para subaybayan ang proseso, ilantad ang posibleng pagpigil sa paglilitis at hikayatin ang aktibong partisipasyon ng mamamayan. Sumuporta din ang ilang miyembro ng House Prosecution Team. Ayon sa mga organizer, mahalagang umusad ang paglilitis batay sa ebidensya at iginiit na ang korupsyon ay direktang nakaaapekto sa mamamayang Pilipino. Hinimok ng Philippine National Police ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na suriin ang kanilang digital defenses matapos ang sunod-sunod na cyber attack tulad ng defacement ng official website ng Senado at Kamara. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., kailangang palakasin ang cyber defense at pagtutulungan ng mga ahensya ang pangangalagat sa digital infrastructure ng gobyerno. Unang inatake ang website ng Senado, sumunod ang Kamara noong Sabado. Ayon kay Nartates, mahalagang maagap at mabilis ang pagdepensa sa network ng pamahalaan. Isang araw bago iuwi ang mga labi ni Ateneo student athlete Rene Batermonia sa kanilang bayan sa Talacogon, Agusan del Sur. Daang-daang supporters at fans ang dumagsa sa kanyang burol sa Davao City. Alamin natin ang detalye mula kay Noreen Igonia. Sa huling araw ng burol ng 18 anyos na student athlete na si Rene Clert Baterbonia sa Davao City, daan-daang mga supporters at fans nito ang dumagsa at nagpakita ng pakikiramay sa pamilya ng binata. Kaya naman mahigpit na seguridad ang pinatupad ng Ateneo de Davao Senior High School kung saan nakaburol ito para sa lahat ng mga bibisita sa kanya. Sa entrance pa lang ng campus, kailangang pumila. Pagkapasok naman ay kailangang isulat ang pangalan ng mga bisita at magpakita ng ID, saka pipila ulit papunta sa chapel. Bawal din ang cellphones at pagkuha ng mga larawan o video sa loob ng chapel. Maagap naman itong sinunod ng kanyang mga fans. Awa ko kay Rene na marami siyang ambisyon para sa kanyang pamilya, pero nawala, nakudlot lahat. Ang mga magulang talaga nasaktan. Tayo nasaktan din. Pero paano na yan? Ano na siya? Patay na siya. Nagdadalamhati ang karamihan sa kanila dahil sa maagang pagkawala ng binata na may mataas sanang pangarap para sa pamilya. Ngayong araw ay nakatakdang ibiyahe ang bangkay ni Rene sa kanyang bayan sa Talacogon, Agusan del Sur. Hindi na muna magsagawa ng public viewing pagdating ng bangkay upang bigyang daan ang kanyang pamilyang magluksa. Sa June 16, alauna ng hapon na umpisahan ang public viewing sa kanyang burol na gaganapin sa Talacogon Municipal Evacuation and Gymnasium. Yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga.